Welcome again sa AGC Disenyo. In this part 4 of our course, we will discuss the draw commands, modifying commands of AutoCAD. So let's get started. So click natin si New para makagawa tayo ng panibagong drawing. Then Control S for save. Let's save it at week 2 pa din kasi part siya ng syllabus ng week 2. So lecture 2 tayo. Lecture 2. Tapos midterm, surname, tapos first name and section. So please take note of this naming convention. Then let's save. Ayan. Tapos isa-isahin natin ngayon yung mga draw commands. Yung mga draw commands na yan, pati modifying commands, makikita naman natin lahat dito sa home ribbon tab at nasa ilalim siya ng mga tabs na ito. So, isa-isahin natin ito. So, yung nakaraan ng mga topics natin, lagi natin nagagamit itong C-line. Okay? At kabisa naman natin no, yung letter for its a keyboard shortcut. So, letter L ang ating command for line. So, L for line. At tandaan natin lagi kapag gagamit tayo ng any command line, lagi natin babasahin ano ba yung tinatanong sa atin ni AutoCAD. So, sabi dito, specify first point. Okay. So, yung first point na yon, either pipindot ka kahit saan dito, pwedeng origin, 0, 0, pwedeng gagamit ka ng snap, pwedeng gumamit ka ng absolute coordinate, relative coordinate, or other else. But, dito pa lang, ituturo ko sa inyo na kung kayo ay gagawa ng any drawing from scratch, always draw near or at your origin. Para kapag gagamitin mo siya sa ibang mga software mo, such as SketchUp, i-import mo siya doon, import mo siya sa Lumion, import mo siya sa Enscape, sa D5, Twinmotion, yung magiging object mo ay hindi malayo sa starting point, which is the origin. Okay? So, sa mga magiging drawing natin dito, puro origin tayo magdo-drawing. Hanggat meron tayong space. So, 0, 0, enter. Ayan. Kapag nakakuha na tayo ng first point natin, next point na yung itatanong sa atin ni AutoCAD. So, ito yung ginagawa natin last time. Pwede tayong pumindot dito. Pwede tayong mag-undo. Pwede nyo i-click yung undo or mag-U kung mali yung napindot ninyo. At this time, gusto natin gawan siya ng specific na mas maliit pa na dimensions. For example, 500 sa pataas, 500 again, pakaliwa, 500, then may makita kayo dito, close. Yan. So, kung pag isang line pa din ang ginawa natin or dalawang line, yan, hindi pa agad lalabas ang close. Okay? So, lalabas ang close kapag more than 2 na mga lines sa tayo. So, type natin letter C para mag-close siya. So, anong tuhan natin dito? Always look at your command line. Kapag gumagawa kayo ng mga commands ninyo. Okay, so yung pinaka-basic natin sa line, L. Now, meron din tayong tinatawag na P-line. So, kukombine natin tong line sa P-line or gagawa tayo ng dalawa side by side para makita ninyo yung difference. So, mag-PL tayo. PL for P-line. Hover lang ninyo yung mouse dito para magamit natin yung tracking no, ng ating function. Keyword function. Tapat nyo lang dito, tapos, yan, extend nyo lang dito. Yan. So, lalabas yung tracking niyan. So, suppose banda dito lang tayo. Ayan. Tapos, gawa tayo ng another square. So, 500 again. 500. Pataas. Ayan, 500 again. Pakaliwa, 500. And C for close. Ayan. So, ano yung pagkakaiba nila? Pag hinover natin yung mouse dito sa polyline, lahat sila ay clickable all at once as single entity lang sila. Okay?
Escape ko. Pagka tinapat ko naman dito, sa line lang na ginawa natin nung una, isa-isang segment of line lang ang pwede mong maselect. Okay, so pag sinelect ko siya, yan lang ang mapipindot. Kung gusto kong lahat ito ay maselect, pipindutin ko pa isa-isa. O kaya, natutuhan natin sa last part, gagamit ka ng cross selection or gagamit ka ng window selection. Okay? So, yun yung major difference sila. Second difference, kapag gusto mong i-stretch itong line, isa-isa lang din siya. So, mayroon tayong makikitang tatlong grip. Grip ang tawag dito sa mga blue boxes na to. So, pag kinik natin yan, siya lang yung mag-extend. Magkakaroon tayo ng gap dito. How about naman sa polyline? Escape muna ako. Pag sa polyline tayo nag-click, may makikita tayo dito mga grip sa mga edges at meron tayong mga stretch, no, para dito sa mga middle parts ng ating mga polylines. So, kung dito tayo sa middle part mag-grip, one click lang ako diyan, tapos extend ko dito. Ayan. So, buo sila na i-stretch. As opposed dito sa line lang, na nade-detach siya mula dun sa ginawa natin na polygon. How about naman kapag sa edge tayo, nag-grip. So, pag kinlik na ko to, one click, tapos in-extend ko, ayan. So, nade-deform na yung ating rectangle. So, yun yung major difference ng line sa kanang polyline. Meron pang purpose si polyline. O, paano natin malalaman kung ano yung purpose niya? Mag-PL ulit tayo. PL. PL or polyline. Start point ulit tayo. Hover ko lang dito. Para gusto ko pantay silang lahat. Ayan. Tapos, select ko dito. Tapos, next point daw. Pero, meron din tayong option dito. Next point or kung ayaw mo mag-next point muna, pwede ka magbago ng mga options. Unahin natin yung width. So, ang kanyang command is W or pwede nyo i-click yung width. Ayan. So, meron tayo dito nakalagay 0, 0 pa siya. So, that's why manipis lang yung ating line. Ano kaya mangyayari kung gagawin nating 100 yung kanyang width? So, enter natin. So, starting with yun. Tapos, meron tayong tinatawag na ending with pa. So, again, lagi nyong titingnan yung inyong command line. Baka may tinatanong pa sa inyo si AutoCAD. So, ending with 100 pa din. Ayan. So, ano nangyari sa ating polyline? Kumapal yung kanyang line na 100 yung sukat. Okay. O pag ganito nagkakamali kayo ng line, pwede kayo mag-undo no? Letter U, undo, o kaya pwede naman Control Z. Ayan. Pero yung command ninyo, nandun pa din. Okay? Ayan, nawala lang yung width. So, ulitin ko yung width. W, space, or enter. 100 and 100. Ayan. So, gusto ko straight siya dito ng 500. Straight ulit ng 500. Straight na 500 dito. And close. Ayan. Meron ka ng makapal na line na square. Okay. Ano pa yung ibang gamit ni polyline? Ayan. For example, baka sa inyo, nawawala itong fill na ito. Ayan, nawawala yung fill niya. So, ano yung pwedeng reason? Check ninyo yung command na fill. F-I-L-L. Enter. So, dapat ito ay naka-on. Kung may nakikita kayo dito na ang nakalagay ay off, i-on nyo lang siya. Okay? Kasi pag naka-off, ito yung itsura niya. I-click ko yung off Off. Yan. Tapos, type natin region para mag-apply yung pag-off natin ng fill. Enter. Yan yung itsura ng naka-off yung fill. Okay? Naka-off ang fill. Ngayon, balik natin yung fill. So, F-I-L-L, fill. Tapos, select natin yung on. Tapos, region. Region. Yan. Babalik na siya. Okay, explore pa natin yung ibang options ito. Balikan natin balikan ko muna pala itong grid settings. Ayan. Kasi parang nagbago yung settings natin. Okay.
palitan muna natin yung mga settings niya. So, for snap, gawin natin grid snap muna to. Tapos gusto ko per 100 yung kanyang snapping. Ayan, 100, 100. Tapos yung sa grid X spacing, gusto ko 100 to. Ito din, 100. Tapos major line, every 10, no? So, para 10, 100, 1,000, no? Or 1 meter na siya. Tapos, okay. Ayan. Okay, so ito yung major, no? Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 10 dito. Ayan. 1 meter yan kada major grids natin. Okay. So, on ko lang yung snap. Off. Ayan. Naka-on na siya, no? PL ulit tayo. PL. Start point natin around here. Ayan. Paano sa pagitan ng red saka ng major grid line dito. Ayan. This time, baguhin natin yung kanyang ito, straightness niya, no? So, for example, ayan, hayaan ko muna 500 siya. Tapos, lagyan natin ng arc. So, letter A for arc. Space or enter. Ayan. O, tapos, pantayin natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Bilang din tayo pataas. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, para pantay tayo. Ayan. O, diba? So, meron ka ng arcing na PL. Ayan. O, tapos, kung gusto mo ulit na pabalik naman, pwede din. Bilangin mo ulit dito. 5, 5. Tapos, 5 ulit dito. Ayan. So, sakto na siya. Okay? Yan. Kung gusto mo pang i-straight, pwede pa naman. For example, pa ganyan. Pero, ibabalik na natin siya into line. Ayan. So, L for line. Ayan. So, babalik na siya sa pagiging straight. Click natin. Now, gusto kong maging arrow siya. Ayan. Gusto kong maging arrow siya. So, ito yung gagawin natin. Piliin natin ulit si width. W for width. Tapos, starting width is gawin natin mas malaki. Around 600. Tapos, ending width, gawin natin 0. Ayan. Okay na. So, nagkaroon na tayo ng arrow. Ayan. So, yung arrow na yan, ayan, pwede maging mas maliit. Pwedeng pantay lang. Ayan. O pwede mas mahaba. Ayan. O gusto ko yung pantay lang siya dito. So, select ko around here. Ilan to? 400. Ayan. Tapos, kung gustong matapos na yung ginagawa ko na PL, enter na ako. So, lahat ng command sa AutoCAD, it will end with an enter or with a space. Meron pa akong tip dito sa inyo. For example, gusto kong ulitin yung polyline without typing PL. Meron kayong two options. Pwede nyong mag-right click, tulad ng tinuro ko sa inyo sa first part pa lang ng tutorial na ito, tapos repeat P-line. Yan, uulit siya. Ayan, polyline ulit siya. Pero matagal yan. Gusto ko, mas mabilisan. So, kung ang last command niyo is polyline, tapos gusto niyo siyang ulitin, mag-press space or enter lang kayo, uulitin din niya yung P-line. Di ba? Mas mabilis siyang masa-summon yung command ninyo. Okay, so pwede na ulit kayong gumawa ng polyline. Okay? So, yun yung purpose ng paggamit ng polyline. Okay? So, try nga ninyong laruin yung paggamit ng width dito sa polyline. Okay? So, ako gagawa lang ako dito. Pwede nyo sundan, pwedeng hindi. Okay? So, gusto ko lang gumawa ng snake. Ayan. So, mag-starting point ako dito. Tapos, pagtan ko yung width. Tapos na. Ayan. So, mag-explore lang kayo, no, kung paano ginagamit yung width na iyan. Okay. Pero, pagka gagamitin niyo siya ng formal, no, gusto I think, mga
for planning purposes or drafting purposes na, pwede ibalik naman yan sa dati, no? Gawin nilang 0 yung mga width ninyo. So, in-explain ko lang sa inyo yung mga options from your polyline command. Ang gist natin dito, kada command natin, lagi nyong i-explore ano yung mga nandoon sa nasa command line natin. Okay? So, that's for P-line. How about yung others? Meron pa tayong tinatawag na M-line naman. Yan. M-line or ML. So, type natin ML. Yan. ML. So, ano yung ginagawa ng ML? So, gumagawa tayo ng multi-line. Yan, multi-line. So, gagawa ako dito sa pagitan ulit ng main grid saka ng x-axis. So, click lang ako anywhere dito kasi sabi ni AutoCAD, specify start point. So, kasi line ito eh. So, start point talaga kailangan natin. Ayan. So, ano napansin ninyo? Lagay ko lang dito sa 500. So, napansin ninyo, meron tayong dalawang parallel line. Ayan. Dalawang parallel line na buong na reproduce, no? Kahit saan man yung direction niya. Ayan. So, for example, yan, may 500 na ako dito. Lagay ko dito 500, 500. Tapos, pwede natin gamitin din yung close command. Makikita nyo dito, may close command siya. So, C, enter. Ayan. So, saan nyo naiisip na magamit yung ganitong command? Okay. So, this is used for walls. Okay. At kapag sinelect natin tong multi-line, yan, kung ano yung mga grips na iyan, pagka inedit natin to, sabay-sabay silang na-a-adjust. Ayan. Di ba? Kaya useful talaga kung sa walls nyo siya gagamitin. Madaling mag-modify. Pero, meron pang mga tweaks tayo dito, no? Kapag i-apply natin siya sa floor plan. So, be patient sa pagsunod sa mga lectures na ituturo ko sa inyo. Lahat ito makakatulong para sa fundamentals ng inyong skills sa pagka-drafting ng inyong plans. Okay? So, ito yung multi-line. Ito yung default na options niya. Pero pwede pa natin i-tweak yan. Okay? So, sundan nyo ulit ako. ML. Tapos, start point or justification, scale, or style. So, unahin muna natin yung scale. Sa scale kasi, pwede natin palitan yung kanyang sukat. Kasi kung makikita niyo dito sa taas, nakikita natin agad kung ano yung sukat ng kanyang scale. Naka 20 lang siya. Ang usually na sukat ng ating mga walls, di ba, ay 200. So, dapat maging 200 siya. So, type natin S, tapos enter. Gawin natin siyang 200. Ayan. Tapos, select natin dito sa point na to. Select. Ayan. Naging kasukat na niya yung dalawang grid, di ba? Which is 200 nga naman talaga. Ayan. So, kunin ko na yung buong major grid. Ayan. Okay. O, pagka na-click ko na dito, wala na akong i-extend, enter ko na lang. Ayan. O, ano nangyari kapag hindi natin kino-close, no? Ayan. At ko-connect naman siya, kaso hindi nga lang nag-close dito. Okay? So, try natin i-remedy yan. Okay, hindi siya na-remedy. So, Control-Z ko lang. At gawin ko ulit. Ayan. ML scale 200. Ayan. Tapos this time, mag-C na tayo. Ayan. Mag-close na talaga siya. Okay, so napalaki na natin to. Ito yung exact na sukat ng wall. But, napansin ninyo, kinukuha natin yung sukat na, I think this is 1 meter by 1 meter. Sa loob yung sinusukat niya. Paano kung gusto ninyong gawin, sa gitna yung basis niya, yung justification. So, ulitin lang natin yung ML command. Tapos, justification, J. Pipiliin niyo 0 kung gusto niyo sa gitna yung basis niya. So, try natin yun. Letter Z or pwede niyo i-click yan. Tapos, select natin again yung major grids natin. Major grid, tapos C. Ayan, no? So, kanina, same same na lagay ng sukat. Ayan, 1 meter. Pero, magkaiba ng justification.
Dito, nanggagaling yung dimension niya sa loob. Dito, nanggagaling dimension niya sa gitna ng lines na ito. Okay? So, pareho ng dimension ng pagkakalapat, pero yung actual dimension niya, yan, yung nominal spaces niya, hindi pareho. Okay? So, ito ay top. Ito ay zero justification. Meron pang isa. Try natin. ML, J. Meron pa tayo isa. Bottom naman. Yan, bottom. So, letter B, bottom. Ano kayo may itsura nito? Ayan. So, ito na may itsura ng bottom. Paloob lalo yung wall, kaya mas maliit yung nagiging clear spaces niya. Okay, so ito ay top, zero, bottom. So, kung ang justification natin ipapakita to, no? So, i-straight ko lang dito. Straight ko lang dito. Ayan. Ito yung justification niya. Ito ay 0. At ito naman ay top. At kung nasaan yung justification nila, nandun din yung grip nila. So, pag kinlik ko ito, yun yung grip niya, nasa top. Pag kinlik ko naman ito, ang grip niya nasa gitna. At kapag kinlik ko na ito, bottom yung kanyang grip. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng mga justifications sa yan. So, doon natin magagamit yung ML o yung multi-line. Sa style naman, pwede mo kasing i-save yung M-line, no, as your style. Yan. Pero mas advanced na ito. Yan. Pwede nyo gamitin ito para lang sa mga templates ninyo. Okay. So, yun. Yun yung ating M-line. Meron pa tayong ibang lines. Meron tayong tinatawag na ray naman. No? Ray. So, ang ray command is R-A-Y. Ray. Oops, di ko pala na... Ayan. Pagka may ganitong command pa kayo, escape lang kayo. Escape para matapos yung command. Then again, ray tayo. R-A-Y. So, sabi niya, start point again. So, click ko dito. Ito yung start point ko. Ayan. So, napansin ninyo, nagkakaroon tayo ng line na may starting point, pero infinite yung kanyang ending. Ayan. Infinite yung kanyang ending. Okay, so, saan to ginagamit? Dati kasi, pagka magpa-perspective ka, dito pa gagamitin mo, no? Gagawa ka ng ganyan, tapos gawa ko isa kabila. Ayan, kunyari lang ganyan. Ayan. Gawa ka ng ganyan. Tapos, doon ka ngayon, magpa-perspective. Babakatin mo yan. For example, kunyari lang, PPL ka dito. PL, tapos babakatin mo pa ganyan. Kung saan tatama yung mga lines mo. Ayan. So, yung ray, ito yung nagiging basis natin for perspectives. Ayan. Pero, syempre, tayo ay nasa, tayo ay nasa 21st century na. Ang 3D natin, more on, based on actual 3D talaga, na perspectives. At may mga renderings pa. So, madalang nang gamitin itong ray. Same thing with X-line. No? So, XL or X-line. Yes. Ito naman yung purpose niya. So, pag ni-specify point tayo sa X-line, ayan. So, nagkakaroon tayo ng infinite line in both sides. Si ray kasi, infinite lang siya sa one side lang. Pero dito, both sides, no, infinite siya. Okay? So, yun yung gamit naman ni X-line. Pag tinanong niyo sa X-line, XL, meron pang iba pang mga options. Meron tayong horizontal, meron tayong vertical, angular, bisect, and offset. So, pag horizontal, yan, puro horizontal lang yung i-offer niya sa iyo. Yan. Pero pagka vertical, yan, puro vertical lang. So on and so forth. Okay, so retain lang natin to para alam ko na ito yung naging lecture ninyo. Again, save muna tayo. Control S para ma-save yung mga pinagagawa natin dito sa lecture 2. Yan. So, natapos tayo sa mga straight line. How about naman sa mga curves? So, medyo magulo na dito. Dito ako sa kaliwa naman, no? Yan. So, sa mga curves, first na shape natin sa curve is the circle. At ito din pinakamadali. Ang command niya is letter C.
Sumobra. Letter C lang. Sabi dito, specify center point. Yan. So, for example, center point ko dito. Yan. Tapos, titignan nyo ulit yung tanong niya sa iyo kapag na-pick mo na yung center point mo. Tanong niya sa iyo, specify radius of circle. O, pag sabing radius, it is the dimension or distance from your center to the quadrant of your circle. So, for example, ang radius natin is 400. Enter. Ayan, yan yung sukat niya. O, sir, paano ko malalaman kung 400 talaga yan? Bukod dun sa dynamic input kanina. O pwede nyo gamitin ito, yung measure command. Yan. So, pwede kayo mag-quick measure. Click mo yan. Tapos, tapat mo lang dito. Ayun, may lalabas agad na 400. Yan. Quick measure yan. Okay? So, nakuha natin yung radius. How about naman yung diameter? Pwede bang gamitin diameter kasi yung binigay sa akin na reference. Yes, pwede. So, letter C. Tapos, specify muna natin daw. Again, center point muna ang ilalagay natin. So, click natin anywhere dito. Tapos, ang ilagay naman natin, imbis na radius, gusto natin diameter. So, type natin, letter D, diameter. So, yung 400 kanina, naging 800. Kasi, twice ng radius, yun yung diameter. If ever, na nakita ninyo, ay tama naman pala yung itatype ko. Kahit di nyo na i-type yan, enter nyo lang, kasi naka-bracket dito, diba? Enter nyo lang yan, yan na mismo yung lalabas na sukat niya, 800. Yan. O sir, para natin malaman ulit na 800 talaga yan, pwede nyong i-measure. Yan. I-click nyo dito, measure. Ayan. Sinusukat niya, again, naka-ano pa din siya, no? Naka-radius. Now, kung gusto nyo palitan yung kanyang sukat, yan, pwede kayong mag-distance from here to here. Ayun, 800 yung kanyang sukat. Okay? So, yun yung paggamit naman ng ating measure. Explore pa natin yung ibang option. So, letter C again. Letter C. Tapos, may makikita kayo dito na 3P, 2P, Tantan Radius, or TTR. So, try natin yung 2P. Okay, so, pwede nyo i-click dito. Pwede nyo i-type 2P. So, enter. Okay, so, since 2P pinili natin, hindi tayo pipili ng center para dun kukuha ng diameter or radius ng circle. Except, gagamit tayo ngayon ng endpoint to endpoint. Okay? So, ganito siya gagana. So, since 2P, 2 point ang gagamitin natin, so, pwede tayong pumili ng dalawang point na doon natin mabubuo yung circle. So, for example, kukunin ko yung center ng circle na ito, which is this. Kunin ko yung center ng kabilang circle, which is this. Click ko. So, yan yung laki ngayon ng magiging circle ko. So, kung ano yung layo or distance ng center ng first circle to another circle, yun ang magiging diameter niya. Yun ang gamit ng 2P. Okay? So, point to point. 2 point siya. How about 3P or 3 point? So, kung tulad nito, meron tayong tatlong circle na gusto natin maging reference. Yan. Gagamitin natin yung 3P. So, C for circle. Tapos, this time, 3P naman tayo or pwede nyo i-click din ito. Aliman sa dalawa. Enter ko lang. So, tiyatanong niya, first point daw. So, for example, gusto kong first point is dito ulit sa center ng first circle. Tapos, second point, dito sa second circle natin. Tapos, third point, dito sa pangatlong circle. Okay. O, since naka-open pa yung aking snap, papatayin ko lang saglit yung snap, F9. Ayan, masaselect ko na yung center ng circle. Ayan. So, nakita niyo yung difference, no? Yung 2P, kuha lang siya sa dalawang point. Itong dalawang circle. Yung 3P, kinuha ko sa tatlong point ng circle. Okay. So, usually, gagamitin natin yung 2P saka 3P kapag gusto nating gumamit ng references. Okay. Pero kung alam niyo yung sukat, diameter man yan, or radius, o mas better, gamitin niyo yung circle as center point lang gamitin niyo. Okay. So, these are choices lang naman for this. Now, tapos na tayo sa circle. Gagamit naman tayo ng another reference or draw command for the curve, which is the rev cloud or
Rev C. So, try na natin yung Rev Cloud. So, escape ko lang for our next command. Ayan. Tapos, type ko Rev C or Revision Cloud. Ulitin ko kasi napindot properties. Escape, Rev C, Rev C. Yan. So, pagka hindi pinipili yung Rev C, pwede nyo click yung Rev Cloud. Ayan. Okay, so since marami tayong mga commands na minsan, iba yung napipindot niya. So, Rev C or Rev Cloud, sabi niya, piliin daw natin yung first corner point. Ayan. So, parang nagtatanong siya, ano yung corner? Or parang sa rectangle, ano yung corner na rectangle mo? But this command is a cloud. So, try natin siyang i-select around here. Click ko dito. Tapos click ko dito sa dulo. Ayan. So, yan. Meron tayong Rev Cloud. At ang Rev Cloud ay isang entity or isang element siya. So, pag click ko sa isa, makiklik ko siya sa lahat. Ayan. At tulad din siya ng polyline or ng rectangle, pwede natin siyang i-grip in edges or pwede dito sa mga middle points niya. So, pagka sa middle points, pwede mo siyang i-adjust pa, pataas. Yan. Pababa. Or pagka sa kanto, sa edges, sa corner, pwede natin siyang i-adjust pa na to nito. Mawawala na nga lang siya sa pagiging rectangular niya. Okay? And pwede pa ninyo baguhin yung itsura ng Rev Cloud ninyo. So, Rev C, enter or space. Again, hindi niya kinukuha yung Rev Cloud. To, Rev Cloud. Tapos, pwede natin baguhin yung arc length niya. So, gusto nyong ibahin yung itsura nito or laki niya. So, baguhin natin. So, for example, arc length natin, gusto mo, mas maliit muna, 100 lang. Yan. So, first corner point tayo dito, saka dito. Ayan, 100 na siya. Kasukat niya yung isang grid na nasa background natin. Enter ulit or space. Pwede nating maulit yung command natin kanina. Tapos, for example, gusto natin baguhin yung kanyang itsura. So, style. Imbis na normal, which is ito yung naka-default sa kanya, gusto natin calligraphy. So, pwedeng type C for calligraphy. Ayan. Tapos, gawa tayo ng another. Para ma-compare natin, dito na lang sa loob niya. Ayan. So, yun yung itsura ng calligraphy. So, better ang calligraphy kasi mas mukha siyang architectural na drawing kapag ito yung gagamitin natin. Now, pwede din natin i-apply yung Rev Cloud sa mga existing na mga polygons or polylines natin. So, pwede nyo gamitin itong object. Yan. So, pwede nyo i-click or type lang ninyo O. Tapos, select natin yung object na gusto nyo maging Rev Cloud siya. So, for example, ito yung ginawa natin kanina. Pwede natin i-select. Yan, magiging Rev Cloud na yung kanyang itsura. So, saan magagamit to? So, for example, meron kayong floor plan dito, tapos ginawa ninyo ng polygon line lang. Yan. O, tapos, si polygon line na yon, ko-convert na lang ninyo into Revision Cloud. At pag kinlik ninyo yung Revision Cloud na yon, tulad kanina, may lilitaw pa din dito sa command line ninyo. Nakalagay yon, reverse direction, yes or no. So, normally, naka-no ito. Yan. So, try muna nating naka-no siya. Ayan. So, yan ang itsura ng naka-no. Ngayon, gawa ako dito ng panibagong polyline. So, PL lang ako. So, for example, ito yung polyline ko. Ayan. Tapos, enter para matapos. Ayan. Rev C ulit. Ayan. Select ko ito. Tapos, object again. Select the object. Then, this time, gagawin kong yes or letter Y. Ayan. Yung itsura naman ng naka-Rev Cloud na inverted naman siya or yan, nakabaligtad yung kanyang mga arcs. So, yun yung difference niya. So, pwede nyong i-explore pa yung iba pang properties ng Rev Cloud. Okay? So, ang gusto lang naman natin dito, madali nyo siyang magagawan ng Revision Cloud kapag may mga projects na kayo, lalo na kapag kayo mga for construction drawings na, yung mga may pinapa-revise tayo. Ayan. So, pwede niyong gamitin yung iba pang mga parts dito. For example, gusto niyong freehand, click natin yung freehand. Ayan. So, pwede kayong, ayan, sa tinatapat ng cursor ninyo, dun siya nakagawa ng Revision Cloud. Ayan. Enter nyo lang pagkatapos na kayo. Ayan. So,
Ayan. So, pagka ginagamit yung Revision Cloud, pwede nyo gamitin din as your background. I think na kung creative enough kayong makagawa ng for elevation. Ayan. Pero, pinaka-purpose talaga ng Revision Cloud, hindi siya pang aesthetic, no? Ito ay para sa functional use niya, para makita agad kung ano yung gusto nyo ipa-revise. At usually ito, ginagawa yung kulay pula or color red. Ayan. Para madali makita ng mag-revise kung ano yung mga pinapabago mo sa kanya. Okay? So, yun yung ating Revision Cloud. Next, Donut or DO. Try natin. DO for donut. Ayan. So, tatanong sa atin, ano yung inside diameter ng donut? Ayan. So, 0.50 nakalagay ngayon. So, try nga natin itong gawing 200. Enter. So, inside diameter yun. Gusto naman ng AutoCAD. Sabihin natin yung outside diameter niya. So, 200, gawin natin 600 para malaki yung difference niya. Okay, ito na yung itsura ng ating donut. So, pwede mo siyang i-select kung saan yung kanyang center. Yan. Yan. Kung saan man ninyo gusto, infinite yan. Hanggang sa matapos kayo, pag nag-enter kayo or mag-exit kayo. Now, tulad ng polyline, pwede nyo ding i-turn off yung fill ng donut, no? Using fill command. Tapos regen para mabago nyo siya. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng paggamit ng fill, saka yung fill on, saka yung fill off. Yan. So, that's for donut. Next is spline. Yan. SPL for spline. SPL, enter. Ayan. So, ang sabi dito, specify first point. Yan. So, kahit saan dito, gusto natin mag-point, pindot lang kayo. Mapapansin niyo yung inyong cursor, nagkaroon ng hidden line na kulay orange. Okay? So, this is the distance between the first point and the second point or the next point. Yan. For example, ang gusto nating next point is andito. Ayan. Hindi siya magiging straight line. Okay. Kasi nga, spline siya. So, curve talaga ang spline. So, pwede natin siyang i-curve. Bahala tayo kung ano gusto natin maging itsura ng kanyang curve. Ayan. So, for here, 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 and here. Yan. So, pwede natin itong i-close. Lagay ko lang dito na para kita niya yung saan siya mag-close. C for close. Ayan. Parang yung sa rectangle lang din, di ba? Saka sa square or polylines. Or, ulitin natin yung spline. Space lang ako or enter. Ayan. Pwede tayong gumamit din ng spline na wala tayong end, no? Yan. Okay. Pwedeng ganyan. Okay. So, sir, saan usually ginagamit ang spline? Pwede nitong gamitin para sa mga free hand or free shapes na gusto nyong gawin sa inyong facade, sa inyong floor plan. Pero usually, nagagamit ito kapag nagde-design kayo ng lighting layout, saka power layout, kung saan nilalagay nyo yung circuit ninyo, pati yung home run niya. Okay? So, kung electrical layout ang gagawin ninyo, ito ang better na gamitin yung line, spline or SPL. Okay, so after ng spline, meron din tayong tinatawag na ellipse. Yan. Ang itsura ng ellipse naman ay ganito. So, EL for ellipse. Ayan. So, ito yung itsura ng ellipse. Click natin dito sa kahit anong area. Tapos, tinatanong niya, specify other endpoint of axis. So, for example, gusto kong axis niya ay around 400. Enter. Ayan. So, yung 400 na yan, from this point to up this point. So, nilock mo na yung kanyang first axis. Second axis is ito, gumagalaw pa siya. Okay, so kung gusto mong perfect circle siya, o 400, dapat around 400 din yung diameter niya. Yan. Pero since hindi naman circle ginagawa natin, ellipse siya, so more than that. So for example, gusto ko is around 300. Yan. So 300 dito, 300 dito. So this is 600 no, yung kanyang diameter. So yun yung itsura ng ellipse. And kapag select natin yung ellipse na yan, ayan, meron tayong 4 na quadrant na kung saan pag ginalaw mo yung isang quadrant, isang axis, ayan, nag-adjust siya sa isang side lang. At kapag sinalik ko naman yung another axis, ayan, dun lang siya sa axis na yun, itong y-axis lang. Dun siya nababago. And meron tayong circle, ito yung grip niya para pwede mo baguhin yung kanyang location. Ito yung pinaka-base point niya. Okay, parang sa circle lang din. Okay, now, merong dalawang types ng ellipse, no? Pagka-representation na pinag-uusapan. So, meron tayong P ellipse 1 saka 0. So, try natin yon. P
ellipse. Ayan. So, ito yun, P ellipse. So, ngayon, naka-0 ako. Yung 0, ito yung true ellipse object, yung kaninang ginawa natin. Yung meron tayong 4 na quadrant, di ba? Yan. Pero pag try natin, gawin natin siyang 1. Okay, yung P ellipse, ginawa niyo ng number 1. So, ano kaya mangyayari? So, EL, enter. So, select natin anywhere here na lang. So, same lang din. Gusto nating naka 400 siya. 400 to. Tapos, pataas, 300. Ayan. Okay, so kanina, na-adjust natin kasi ito kanina, no? Pero ito yung difference niya. So, ito yung naka-0, yung P ellipse. Ito naman yung naka-1, yung P ellipse. So, ano yung difference nila? So, si P ellipse na naka-1, ibig sabihin, meron siyang P-line representation o polyline representation. So, para siyang ginawa ng AutoCAD na naka-polyline. Anong implication nito? Ito, pagka naka-0 tayo, ito lang nagagalaw natin. Pero dito, multiple, no? Multiple edges ang pinating galawin. For example, gusto nyo galawin ito, yan, na-adjust na siya. Okay? Gusto nyo ito yung galawin, na-adjust na siya. Ito yung nagagalaw ninyo, pwede din. So on and so forth. So magkaiba yung purpose ng P ellipse na ito. So meron tayong 0, meron tayong 1. Pero kung ang inyong purpose ng paggamit ng ellipse is ito, yung true ellipse, make it 0 lang. So balik natin sa 0, P ellipse 0. Yan. Okay, so that is for ellipse. So dun tayo sa last ng mga curves dito sa AutoCAD. So yung tinatawag natin na arc. So makikita natin yung arc dito sa katabi lang na circle sa ribbon panel natin. Pero maikli lang yung command nito. Letter A lang. So A, enter or space. Tapos ang tanong dito sa atin, ano daw yung start point ng arc natin? So try muna natin yung pinaka-basic na paggawa ng arc, no? So for example, click lang tayo anywhere dito sa ating drawing area. Okay? So parang sa spline lang, may lalabas din siya na orange na hidden line. So, sabihin nito, ito yung base ng kanyang haba. Pero, gagawa ka ng curve. Okay? So, for example, ang base ng haba natin is around 500 lang. 500. Yan. So, from here to here, ito yung 500. Pero yung curve niya, pwedeng mag-expand pataas or pababa. Depende sa magiging endpoint ng arc natin. Okay? So, sabi kasi sa atin dito, specify endpoint of arc. So, for example, endpoint ng arc ko ay nandito banda. So, kiklik ko lang dito. Yan yung magiging itsura ng arc ko. Okay. So, yung first na ginawa natin na arc, ang tawag natin dun is the 3-point arc. Ayan. O, hindi sa basketball yan na 3-point arc. Ibig sabihin, tatlo yung naging basis natin ng arc natin. So, 1, 2, tapos na-click ka somewhere here para mabuo yung arc na iyon. So, medyo unruly gamitin yan kasi itong tatlo na ito, 1, 2, and 3, is perfect circle siya. Which is, yun naman talaga ang definition ng arc. Okay, so kung gusto natin magbago yung paggawa ng arc na hindi siya masyadong unruly gamitin, gagamit tayo ng other method of arc. Okay, so pag tinype natin yung A, arc, yan. May makikita kayo dito na another option. Pwede daw tayo mag-start sa center. So, try nga natin yon. Yan. So, imbis na start point of arc, center tayo. So, C or click lang ninyo yung center. Yan. So, sabi ito, specify center point of arc. So, for example, ang center point ng arc natin ay around here. Click ko lang yan. Okay? Tapos, specify start point of arc. For example, start point ng arc ko, gusto ko around here. Yan. Tapos, endpoint of arc, gusto ko matapos siya around dito. Ayan. So, napansin niyo, no? So, ito yung center, ito yung start, ito yung magiging end natin. For example, end ko, gusto ko dito. Ayan. So, natapos yung arc natin. No? Diba? Mas less unruly siya gamitin. Okay. So, ang tawag natin dito is center, start, end. Ayan. So, nakukuha na niyo yung point. So, paano ginagawa yung mga arcs? Kaya ako tinuturo yan kasi, pag din-wrap down natin tong arc dito sa ribbon panel, drop down natin, nandito lahat ng iba't ibang mga style ng paggawa ng arc. Okay? So, yung ginawa natin kanina is 3-point. Ito yung pinaka-default. Tapos ito yung next natin yung ginawa, yung center, start, saka yung end. Now, to demonstrate you
the different types of the arc creation, gawa tayo ng mga squares, no? So, mas mabilis gumawa ng square kung gagawa tayo ng command na rectang or REC, rectangle. Enter. Select lang tayo anywhere here. Tapos, gawa lang tayo ng dimension. No? So, D for dimension. I think 500 by 500 will do. So, 500. Tapos, 500 ulit yung ating width. Enter. Tapos, select lang ninyo around here. Ayan. Tapos, kopyahin natin siya. Select lang ninyo or mag-drag select kayo. CO for copy. So, select ko sa top. Tansyahin ko na lang, no? So, kailangan naman natin ng 4, okay na yan. Okay, so para maintindihan natin iba pang mga arcs. So, for example, yung arc natin, gusto nating i-try itong si start and direction. Yan. So, select natin to start and direction. So, para magamit mo si start and direction, so, sabi dito, ano yung start mo? Yan. So, for example, start ko dito. So, kung naka-open na inyong midpoint o snap, so, select natin to midpoint. Tapos, select ko yung end natin, which is the other midpoint here. Tapos, direction. Ayan. Nakikita niyo yung orange, di ba? Ito yung direction natin. Tapos, pwede mong i-click sa geometric center or pwede kang gumamit ng ortho, F8. Ayan, para maging pantay siya. Ayan. Okay? So, automatic, kang perfect na arc dito. So, that is start and direction. Subukan naman natin yung ibang arc naman. So, for example, try natin itong start and angle. Start and angle. So, start tayo here. Start. Tapos, end. Tapos, tatanong niya, ano yung angle mo? So, nakikita mo dun sa dynamic input natin, di ba? Ito, kung ikaw ay naka 90, yan ang magiging itsura niya. Kung ikaw ay naka 180 degree, yan ang magiging itsura niya. Kung ikaw ay naka 45 degree, o 135 degree, yan ang magiging itsura niya. So, for example, 185 degree, lagay mo, yan ang magiging itsura ng kanyang angle. Okay? So, arc, ibig sabihin, start, and angle lang ginawa natin dito. Kung radius naman gagamitin natin, for example, start, end natin dito, tapos sasabihin mo kung ano yung radius ng arc. Yan. So, for example, ang radius daw natin is 250. Enter. O, yan yung arc natin. Pero, titinan ninyo lagi yung command line ninyo, no? Minsan may mga nakatagong mga command dyan. So, for example, ulitin natin yung arc na yon. So, arc na start and radius. Ulitin kong dito siya, start, and tapos yung radius. Tingnan niyo yung command line niya. May nakalagay, hold control to switch direction. So, ayun na, meron tayong preview ng arc. Ayan. Pero once na hold down natin yung control, yan, nagpapalit yung kanyang direction. Ayan. Diba? So, yan. So, for example, ganyan siya. Ayan. Tapos, tatype natin ngayon, 250. Ayan. Naging perfect circle na siya. So, ito yung other direction ng kanina. Okay? So, ginawa ko lang yan para magets ninyo yung kahalagahan ng mga additional command doon sa ating command line. Turo ko na lang yung mga iba pang magagamit ninyo, no? Yan. I think ito magagamit niyo ito sa paggawa ng door, which is gagawin natin mamaya. Pero gawin muna natin siya dito sa mga square na ito. So, ito, center, start, end. So, kanina nag-start tayo sa mismong start. Pero dito naman, pwede ka mag-start sa mismong center. So, center, start, end. So, for example, ito yung center natin. So, tapat ko lang dito. Ayan, dilitaw yung ating geometric center. Click ko dito. Center, start natin dito. Start. Tapos, ito yung magiging end natin. So, pwede kang pumili. Gusto mo yung end mo ay dito. O gusto mo maging half circle siya, pwede din naman. Ayan. Or, ulitin natin, space. Ayan. Piliin natin tong center, start, end ulit. Tapos, select ko yung center ng geometric. Tapos, center, start ko dito naman sa kabila. Start. Tapos, ayan. Pwede natin siyang i-end around here. Ayan. Okay.
So, nakagawa tayo ng arc mula dito. Okay, so hopefully matandaan ninyo yung paggamit nito. Ayan, kasi malaking bagay siya sa pagiging mabilis ng paggawa ninyo ng arc or matatagalan kayo. Now, gusto ko din ipakita sa inyo na ang paggamit ng ribbon panels dito ay malaking tulong, lalo na kung may internet kayo. Kasi pag may internet kayo, pag tinapat ninyo itong isang command, yan, pwedeng lumitaw, ito yung tinatawag na tooltip. Yan, tooltip, pinapakita niya sa iyo paano mo magagamit yung certain command in certain situation. Okay? At pwede kayo mag-press F1 para sa online help ni Autodesk. Okay. So, yun. So, that's all muna para sa ARC. So, later on natin i-apply ito for more practical uses sa floor plan natin. So, natapos na natin yung mga curves. Doon naman tayo sa mga tinatawag na special objects. So, lipat muna tayo ng space. So, yung mga mas maluwag. So, I think around here, maglagay tayo dito ng ating magiging drawings, no? So, isa-isahin natin yung mga special objects na iyan. First is the rectang or REC. So, nagawa natin to earlier, pero tingnan natin yung mga options na pwede natin gawin. So, tandaan niyo pagka rectangular or polygonal, yung mga ginagawa natin, ang unang tanong lagi ni AutoCAD is, nasaan yung first corner point. So, hindi siya nag-i-start sa gitna. Yan. Lagi siyang sa corner nag-i-start. Okay? So, paano yung first corner point ay yon? So, kung gagawa lang tayo ng any na drawing lang, zoom in lang ako ng konti. So, ito yung first corner point ko, left click. Ayan. So, yun yung corner point niya. Okay, nakikita niyo, no? Hindi na gumagalaw yon, lock in place na yung first corner point natin. Tapos sabi, specify other corner point. So, for example, corner point ko is around here. Ayan. So, meron na akong rectangle. At kapag sinelect ko yan or kahit i-hover ko lang, as one object lang siya. So, para siyang polygon. Ayan. Or para siyang polyline din. So, pare-pareho sila, no? At pareho din sila ng pagiging stretchable. So, pwede mo siyang i-stretch dito sa gitna or pwede mo din i-stretch sa kanto niya. Okay? So, ganyan ang nature ng rectangle dito. Pero may iba pa tayong pwedeng gawin para maging mas precise. So, para maging precision ang ating rectangle, yan. Lagyan natin yung rectang na command, enter. Then, piliin natin yung iba pang mga command niya. So, for example, gusto natin baguhin yung kanyang width. Yan. Pwede natin siyang lagyan ng, parang sa ginawa natin sa polyline, di ba? Lalagyan natin siya ng width. So, for example, yung width niya is 100, enter. Yan. So, every time nagagawa tayo ng rectangle ngayon, yan, meron tayong width o kapal niya. Okay, so kapareho lang din siya ng ginawa natin last time dito sa polyline. Okay, so ano pa pwede natin gawin dito? Rectangle again. Tapos, pwede natin siyang lagyan ng chamfer. So, C for chamfer or pwede i-click yan. Pwede nyo lagyan ng distance. So, for example, pag sabing chamfer distance, siguro lagyan natin around 200 para visible siya. So, 200. Tapos, second chamfer distance, 200 din. Okay. So, every time nagagawa tayo ng rectangle, ito na itsura niya. Ayan. Diba? So, ito, worth 200 to. So, nagbilang siya dito ng 200, nagbilang ulit dito ng 200, dun niya pinutol. Yan yung tinatawag natin niya chamfer. Okay? Nagkakaroon ka ng kanto, no, na naka-chamfer siya. Pwede mo din gawin yung chamfer na rounded. Ang tawag naman natin doon ay fillet. So, type nga natin REC again. Tapos dito may makikita kayo na fillet. Or, pwede nyong i-type letter F. Yan. So, fillet radius, 200 din natin para maging kapareho nito. Tapos, enter lang. Tapos, gawa ulit kayo ng rectangle here. Ayan. So, nakita nyo, ito yung fillet naman. So, this is chamfer. This is fillet. Ayan. So, mag-rectangle ulit tayo. Tanggalin lang natin yung width para balik lang tayo sa normal rectangle natin. Now, ituturo ko yung pagiging precise na sukat ng isang rectangle. So, para maging precise ka, lagi ka mag-i-start sa first corner point pa din. For example, around here, siguro i-on na natin si snap para lumitaw na yung
paggamit natin ng grids, no? So, gagamitin natin yung grid na ito. So, select ko itong grid, intersection ng main grid. Ito, yung pinakamakapal na grid dito. Select ko yan. Tapos, other corner point or area, dimension, or rotation. Okay. So, for example, naka-chamfer pa din, naka-fillet pa din ako, no? Hayaan ko lang muna, mamaya natin ipatayin to. Yan. For example, ilalagay ko is dimension muna tayo. So, letter D for dimension. Ang sukat nito is 1,000 by 1,000. So, try natin kung talagang susukat siya doon sa isang major grid natin. So, 1,000 by 1,000. Okay? Tapos, ang next na magiging tanong sa'yo, specify other corner points. Sabi sabihin, gusto mo bang ilagay siya sa which direction? Dito ba sa top left, top right, bottom right, or bottom left? Yan. So, for example, gusto ko dito sa bottom right siya ilagay. So, tapat ko lang dyan. Ito yung preview. Then, click. Tatapos yung command natin. So, ito na yung ating rectangle. Perfectly placed on our major grid, which is 1,000 by 1,000 kasi pinili natin ay dimension. Ulit tayo sa rectangle again. So, REC rectangle, and then select natin si fillet. Alisin natin yung mga numbers niya. So, 0 lang yan. Okay. Tapos balik tayo kay first corner point. Select ko dito sa, skip natin isang major box na para makita natin yung difference. Ayan. Tapos, gamitin naman natin si area naman. So, kanina dimension, ito naman si area. So, A for area. Okay. So, for example, gusto nating area ng rectangle is around 1 million. 1 million. So, enter natin. Sabi ito, calculate rectangle dimensions based on length or width. Ayan. So, saan mo daw siya susukatin? Dito ba sa length? O dito sa width? O sabihin, X or sa Y-axis. So, gusto natin sa length lang muna. Enter mo lang kasi ito yung naka-default sa kanya. Kahit di mo na i-type. Ayan. O, tapos, enter rectangle length. O, ilan ba yung rectangle length natin? So, 1,000. Yung kayo magbabase ng kanyang nasukat. So, enter. Ayan. So, gumawa siya ng perfectly. Again, 1,000 by 1,000 na rectangle. Okay? So, nag-base siya ng sukat dito sa length, kaya ang sukat niya pa gano'n. No? Ayan. Kung gusto nating ilipat, pwede naman, move natin. Lagyan natin dito. Ayan. Okay, so pareho ng sukat, pero magkaiba ng method. So, this is by dimension, at naka-on yung fillet. Ito ay walang fillet, ginamitan natin ng area naman, no, ng pagsusukat. Okay, so apply na natin yung rectangle, samahan natin ng arc. So, para meron tayong application na natutuwa natin kanina. So, gawa tayo ng rectangle. So, REC, enter. Tapos, first corner point, select natin dito. And tapos, gawin natin dimension. Okay. So, dimension natin is yung length. Kasi ang length ay laging tumutukoy sa X axis. So, gawin natin tong 50. Enter. Tapos, yung width, ito yon yung Y axis. So, gawin natin yan, 1,000. Type lang ninyo. Or kung naka 1,000 na yung default dito, pwede nyo enter na lang yan. Ayan. Tapos, select natin dito sa right side. Ayan. So, meron tayo dito. Tapos, apply natin si arc ngayon. So, arc, dito tayo maggagamit ng arc. Tapos, ang gusto kong gamitin is center, start, end. Center, start, end. O, ito yung gamit niyan. O, sabi center, ang una. So, gusto ko, ito yung center natin. Center ng arc. Tapos, ito yung start natin. Tapos, mag-e-end tayo. Yan. Baligtad siya, no? Hindi ganyan yung gusto kong direction. So, gawin natin, hold control daw. Hold control to switch direction. So, hold control. Ayan. Ayan. Nagbago yung direction natin. Ayan. So, pupunta tayo dito. Click. Ayan. So, congrats. Nakagawa ka na ng pintuan mo. 2 command lang. Okay? So, ganun yung purpose ng paggamit natin ng center, start, end. Na-apply natin siya kasama si rectangle.
Okay, so that's all for special object na rectangle. Okay? Ngayon, pag ang gusto mo naman gawin is more than one side or less than 4 sides, ang gagamitin natin is the polygon command or POL. POL or polygon. Ayan. Ang unang tanong agad niya sa atin, number of sides. So, ilang sides ang lalagay mo? Kung 4, ito ang itsura niya. Ayan. Select natin, tapos select natin dito, no? Tapos, ang sabi, enter ang option, inscribe in circle or circumscribe about circle. Okay. Gawin muna natin, inscribe in circle muna tayo para lang makita muna ninyo ano yung may itsura niya. Ayan. So, pagka polygon tapos 4 sides, you are creating a perfect square. Square or kung kayo ay rotated, that is a diamond. So, pero gawin mo natin, circle muna siya. Ayan, yung circle. Now, para mag-gets ninyo ibig sabihin ng inscribe saka circumscribe, gagawa tayo ng dalawang circle. So, letter C for circle. Tapos, gawa kayo ng circle sa gitna ng mga box na ito. So, siguro dito lang sa dalawa, no? So, 1. Tapos, gawin mo lang dito. Tapos, gawa tayo ng another. Space lang para maulit yung circle. Tapos, 2. Ayan, okay. So, meron tayong dalawang circle dito. Dito natin gagawin yung dalawang polygon. Okay? Pero this time, gawa tayo ng polygon na iba naman yung side. So, for example, gusto ko 5 naman siya. So, 5. Yan. So, magiging pentagon ang sukat niya or yung kanyang shape. Tapos sabi, specify center of polygon. Ito yung center ko. Yan. So, tapat na lang sa circle para lumitaw ang inyong center. Pag hindi lumilitaw, again, buksan lang ninyo yung inyong O-snap. Balikan nyo yung tutorial natin dyan. So, click natin yung center. Tapos, pag naselect nyo na, tatanungin ulit na tayo, ano ba yung gusto mo? Inscribe ba sa circle or circumscribe? Sa Tagalog, inscribe, nasa loob ba ng circle? Or circumscribe, pinapalibutan niya yung circle. Try natin yung inscribe muna. Ayan. So, pagka sukat ka, itong circle natin, sukat niya ay 1,000 diameter. Since 1,000 diameter, yung circle na ito, ang tanong kasi sa atin dito, radius of circle. So, ano ba yung radius ng circle natin? So, 500, no? Kalahati ng 1,000 diameter. So, itapat nyo lang pataas, tapos type natin 500. Ayan. So, ito yung tinatawag na inscribe ng circle. O nasa loob ng circle, itong 5 na mga edges or points ng ating geometry, which is the pentagon. Ngayon, try naman natin yung circumscribe. So, POL, polygon. 5 pa din tayo para pareho lang. Ma-compare natin. Tapos, center of polygon, yun pa din. This time, imbes na I, gagawin natin siya letter C or click nyo yung circumscribe. Tapos, pataas ulit ang gawin natin. Yan, pataas. Tapos, try natin yung radius niya, 500 pa din. Ayan. Ano nangyari? Ilipat ko pala pataas, no? Para mabago natin. Hindi siya nag-overlap. Ayan. So, itong inscribe, nasa loob yung ating pentagon. Sa circumscribe, nasa labas ng circle yung ating pentagon. Okay? So, ano yung sinusukat niya dyan? Pagka inscribe, ang sinusukat niya is the quadrants, no? Ito. Center to quadrant, yan yung 500. Pero kapag nasa circumscribe naman, pag sinukat natin to, ang sinusukat niya is from the center to this stretch grip, no, ng ating pentagon. Okay? Ulitin natin, pagka inscribe, ang sinusukat niya itong mga kanto. Ayun, sa mga kanto na yun. From the center. Pagka circumscribe, ang sinusukat niya from the center ng circle papunta dito sa mga edge na to. Okay? So, yun pagkakaiba ng inscribe sa kanang circumscribe. Pwede din yung gamitin yung iba pang mga polygon such as triangle. So, kung triangle, 3 sides. Ayan. Tapos, center nyo lang. Tapos, bahala kayo kung inscribe or circumscribe. For example, circumscribe pa din. Ayan. This time, gusto ko ang sukat niya is around 300 lang. Ayan. Okay, so yun yung magiging itsura niya. Okay? So, paki-try na lang ninyo sa kung ano yung gusto nyong gawin or kung mga laruin lang ninyo
ano yung gusto nyong gawin dito sa mga polygons. Okay? So, pwede yung gawing heptagon pa, octagon, nonagon, yan. Hanggang sa dodecagon, pwede nyo siyang gawin. Okay? Ang wala lang, number 2. Okay? Number 3 yung pinaka less. Kasi kapag 2 ang ginawa ninyo, line lang yon. Hindi kayo makakagawa ng polygon. Okay, dun tayo sa next na special object, yung tinatawag na hatch. So, para mapag-aralan natin yung hatch, gawa ulit tayo ng mga rectangles lang. So, REC, enter. Tapos, gawa tayo ng mga box dito. Siguro mga ano lang, 500 by 500 lang. Ayan, 500 by 500. Tapos, copy-paste lang natin. So, select ko to, CO. Tapos, select ko yung gitna, no? Hindi, sa gilid na lang. Ayan. Tapos, gawa na ako ng ganyan. Ayan. Tapos, select ko ulit ng 3. Copy ko ulit. Siguro, 3 ulit ang copy natin. Ayan. Papunta lang dito. Ayan, sige, ganyan. Ganyan. Enter para matapos yung pagka-copy. Now, ang hatch, ito yung pattern na nilalagay natin sa loob ng isang object. Okay? So, ang kanyang command is H. Enter. Ayan. So, lilitaw na yung hatch. Okay. Babasahin nyo ulit lagi yung inyong command line. Sabi, pick internal point or select object, draw, undo, or settings. So, pag select natin yung pick internal point, kung ano man yung pinili natin na pattern dito sa ating ribbon panel, yun ang lilitaw dito. For example, solid ang pinili natin. Yan, solid. Okay. Tapos, for example, imbis sa use current, pili tayo ng kulay para madali nyo makita. Gawin natin itong around pula muna. No? So, index color, tapos red. Ayan. So, pag tinapat natin dito, yan, may preview tayo. Wala pa akong sineselect ka. May preview na agad dito. Ano magiging itsura niya? So, pag left-click ko siya, ayan. So, meron tayong hatch. At para matapos yung hatch command, pwedeng close hatch creation or click enter lang para matapos yung command natin. Okay? So, yan, meron ka ng pattern dito na solid color red. Okay? So, ang tawag dito is the pattern. Okay? May iba pang pattern dito. So, H, enter. Yan, ito yung mga ibang pattern natin. At pwede nyo i-drop down to, ito, select nyo na to, para makita nyo yung lahat ng mga patterns pa. At kung nakikita nyo itong arrow na ito, pwede nyo siyang i-expand pa. Ayan. Para mas makita nyo yung iba't iba pang mga patterns na meron si AutoCAD. Kasi ang AutoCAD, sinusunod niya yung graphic standard for architects and engineering drawings. Okay? So, yung mga ginagamit natin nung first year, sa drafting natin ng mga hatches, ayan, nandito lahat yan no, sa ating library of hatch patterns. Okay, so for example, yung mga sa roof, ayan, kaya kung sa clay, cork, ayan, yung ginagamit natin ng mga bricks, or mga CHB, ayan, honeycomb, gravel, ayan, concrete, meron tayo dyan, ayan, herringbone pattern, lahat nandito yan, no? So, pwede natin gamitin. So, for example, gusto kong concrete, select ko to, tapat ko dito, ayan. Kung yung kulay na pinili natin, no, yung lilitaw dito. O, pwede natin iba. For example, blue naman ang gusto ko. Ayan. Tapat natin dito, ayan. Yun na magiging hatch pattern niya. At pwede tayo mag-hatch pattern ng marami. Ayan. For example, hindi ko pa ini-end yung hatch creation, no? Pwede ako mag-select dito, select dito, select dito. Enter. At pag tinapat ko sila, as one hatch sila. No? Ayan, as one hatch. At kapag sinelect natin yung hatch na iyan, pwede pa natin siyang baguhin. So, for example, gusto nyo baguhin yung kanyang kulay. Ayan, pwede nyo gawing orange yan. Ayan, magiging color orange siya. Or gusto nyo gawing magenta. Okay lang din yan. At pwede din baguhin yung kanyang angle. Ayan, tuloy niya, no? Nagbabago yung kanyang angulo. Or, pwede nyo baguhin yung kanyang hatch. Scale. So, for example, ang scale natin is, gusto natin 100 siya. Ayan. Sobrang laki nga lang, no? Ayan. So, kung gusto niyo siyang lumaki pa, gagawin yung point something. So, for example, 0.5. Ayan, no? So, naging mas dense yung ating concrete. Okay? So, yun yung purpose niya. Pero balik ko muna sa 1 para makita natin yung actual size niya.
Total, ang sukat nito ay 500 by 500. So, maliit lang talaga. So, maliit lang talaga makikita nyo dito na pattern. Okay? So, that is the pattern. Pero meron pang dalawang types ng hatch pattern. Meron tayong tinatawag na gradient. So, try natin yon. H, enter. Tapos, piliin natin, imbis na pattern, yan, gradient ang piliin natin. Gradient. Ayan. So, pipili ka ng dalawang kulay, at least, na gusto mong pagsamahin. Ito yun, no? Mga pinagsama. So, for example, gusto kong pagsamahin is orange papuntang green. For example lang. Ayan. Okay? Or gusto ko blue saka gold. Ayan. Pwedeng ganyan. So, try nga natin yan. So, kung pwedeng linear, click. Ayan. Tapos, close hatch creation. Enter. Ayan. Piliin natin ulit si gradient. O, gawin natin center naman. Ito, cylinder. Ayan. So, blue and gold pa din. Lagay yan dito. Okay? So on and so forth. So, pwedeng ganun yung application natin ng gradient. Okay? So, pinaghiwalay ko lang para pag kinlik, magkahiwalay pa din sila. Okay? Otherwise, magiging kapareho nitong ginawa natin kanina sa concrete. Again, hatch naman. Gagamit naman tayo ng user-defined. Ito, user-defined. So, pag sabing user-defined, ikaw ang gagawa nito. Ayan, user. Yan. So, sa user-defined, gagamitin natin tong properties. Yan. Para gumawa ng iba't ibang mga types ng user-defined na hatch, no? Yan. So, wag mo natin galawin yung properties. Select muna tayo dito. I think gawa tayo ng by use the current muna tayo. Use the current. Yan. Kapag hino-hover natin yung user-defined na hatch, yan. Tapos, puro white siya. Ibig sabihin lang nito, sobrang liit ng scale. So, pwede natin siyang lakihan. So, for example, gawin natin tong 50. Yan. Pag tinapat natin dito, ayan, no, lumit na siya. Yan yung tinatawag natin na user-defined. Okay? So, pwede mong baguhin yung kanyang sukat, yung scale niya, 50. Yan. Or pwede mong baguhin yung kanyang angle. So, for example, gusto mo naka 45 degrees siya. Yan. Yan. Pwede din ganoon. Okay? At gusto mo din lagyan ng hatch transparency, pwede din. Yan. Medyo malabo siya. Yan, lagyan natin dito. Yan. For example, ang labo niya nasa 70%. Ayan, mas malabo na siya. No? So, transparency ang tawag doon. So, pag kinlik ko dito, ayun ang itsura niya. Okay? So, check lang natin yan. Tapos, gawa tayo ulit ng panibagong user-defined na hatch. Gawin natin itong 0 naman. So, 0 yung hatch transparency. 0 din yung ating angle. Pero, i-retain natin sa 50 yung scale. Now, ito yung tuturo ko sa properties. Select natin yung double. Ayan. Double. Magiging crosshatch na siya. Ayan. Okay, no? So, ayan yung itsura ng crosshatch niya. Okay. Pwede mo din gawin, naka 45 degree. Teka, gawa muna tayo ng panibago, no? Ayan. Select ko lang to. Copy natin. Ayan. Pwede mo select yan, tapos gusto mo, naka 45 degree. Okay, para crosshatch ang itsura naman niya. O, kung familiar kayo, saan ba ginagamit to? O kapag gusto mong i-define na ang isang wall ay naka CHB wall. O, pwedeng itong gamitin natin. No? Actually ako, minsan, ang ginagamit ko, either ito, naka user-defined, or ginagamit ko din minsan itong nasa pattern, tapos itong nasa pinakauna, yung ANSI, okay, ANSI 37. Ayan, minsan ito yung ginagamit ko. So, halos pareho din sila. Babaguhin mo lang yung scale niya. So, for example, nasa 50 to. Ayan. Mas malaki nga lang yung sukat niya. Pero ito kasi ay nakadefine talaga para sa mga wall hatches. Okay? Pero, depende sa inyo kung ano yung magiging mas fit sa inyong wall design. Later on, kapag nag-floor plan na kayo, it's okay lang naman. Okay? Kasi pwede nyo baguhin naman yung scaling dito. Depende sa inyong kailangan. Okay, gawa pa tayo ng mga boxes para nakagawa pa tayo ng iba't ibang mga hatches, no? Mga tips and tricks dito sa hatch command. So, select lang natin yung isang box. Tapos, copy tayo, CO. Tapos, para maging sakto yung sukat niya,
select natin here sa kabila, ito. Tapos, tapat natin dito sa taas niya. Ayan, so nakopya na siya. Okay, isa pa. Select naman natin tong tatlo. Ayan, i-window select natin. Ayan. Hold shift ko lang, tapos select ko yung hatch. Ayoko makopya yung hatches niya. Ayan. Box lang kokopyahin ko. Tapos, CO, copy, enter. Gusto kong kopyahin sa mga kanto na to. Ayan. So, magiging pareho yung mga layo nila. Okay, tapos enter para matapos yung ating command. Okay, so discuss naman natin yung paraan ng pag-pick ng object or point para maglagay ng hatch. So, H for hatch. Kanina, diniscuss ko na kanina itong pick internal point. Try naman natin yung select object. O ito din yun, no? Yung select. Pareho lang yan. So, select object. Pwedeng type S natin or enter mo lang ito. Yan. So, pag sinelect natin yung object na enclose, select natin, mag-a-apply ngayon yung naka-pattern sa atin. So, pwedeng pattern, pwedeng ibang mga gradient or another architectural pattern na nandito. Yan. At again, pwede nyo palitan yung kanyang scaling. Yan. Pwedeng ganyan. Gawin natin 0.5. Yan. Para mas kita natin yung roof shake. Ayan. Okay? So, check lang natin para matapos yung command. Okay? Enter command ulit para bumalik tayo sa hatch. So, nagawa natin yung select objects. So, yung next na mga gagawin ninyo, select object na din yung gagawin. Okay? So, for example, gusto naman natin yung object is maging associative. Ayan. Yung associative, meron tayong logo na merong kidlat. Ayan, associative. Ano kayong ginagawa ng associative? So, select natin to. Ayan. So, naka-active ang ating associative. Then, pili tayo ng another pattern. So, gusto ko ito, brimstone. Ayan. Tapos, select ko yung box na ito. Ayan. So, may brimstone tayo. Masyadong maliit siya. So, gawin natin 1 lang yung scale. Maliit pa din. Gawin natin 20. Masyadong malaki naman. 10. Ayan. So, kita natin siya. Tapos, close hatch creation or enter lang. Now, ito yung ginagawa ng associative. Select natin yung box. Tapos, makikita nyo may mga grips to, di ba? So, try nating extend yung grip nito, pataas. Patayin ko lang yung ortho. Yan, okay. Or on pala yung ortho. On ko yung ortho. Yan, magiging straight siya dito. Click natin. Ayan. So, sumusunod yung hatch dito sa ating box. Galawin ko ulit yung kanto naman. Anong mangyayari? Ayan, sumusunod din yung hatch. Compare natin sa ginawa natin kanina na hindi naka-active yung associative. So, select ko yung box na to. Select. Extend ko siya. Pataas. Ayan, hindi sumusunod. So, mangyayari dyan, mano-manuhin mo pa yung hatch. So, select ko yung hatch. Select ko to. Tapos, select ko doon. Hindi ko ma-select yung ibabaw. Ayan. Okay. Nagkamali na dahil napindot ko yung another na O-snap. So, select ko ito. Gawin ko na lang midpoint. M-I-D, enter. Ayan. So, mapipilitan siya mag-midpoint. Ayan. So, di ba? Mano-mano mo siyang ginagalaw. So, the rest ng ating mga ginawa natin kanina, hindi siya naka-associative. Ayan. So, pag ginalaw ko to, ayan, hindi siya sumusunod. Okay. So, kung gusto mong sumusunod siya sa boundaries ng inyong object, use associative. Make it active. H tayo ulit. Ayan. Try naman natin si annotative. Ayan. So, pag sabing annotative, pakitandaan yung logo na ito, annotative. Ayan. So, parang Mitsubishi ba? No? Na brand ng kotse. Ayan. O para din siyang Shuriken. Yun yung kanyang logo. So, pag nakikita nyo yan, at nakikita nyo yan din dito sa baba, ibig sabihin, pag sinabing annotative, tumutukoy yan sa mga scalable na elements. So, kung ano yung nilagay mong scale, nagbabago yung sukat ng element na yon. So, such as this hatch, pwede siya magbago ng scale depende sa kung ano yung naka-indicate dito sa drawing area. So, kung naka-activate yung annotative, yung hatch na yon, gagalaw siya ng kanyang sukat, depende sa kung ano yung binigay mong scale. So, try natin yung pagiging annotative dito sa honey. So, hanapin niyo yung honey na pattern.
Okay, tapos set lang natin yung honey sa 1 na scale. Tapos kung kayo ay naka-select object pa din, so pag tinapat natin yan dito, select, ayan. So lilitaw na dito yung ating honeycomb. So sobrang laki niya, no? Ayan, sobrang laki niya. Close hatch creation nyo lang or enter para matapos yung hatch. Ayan. Now, dito na mag-a-apply yung annotative. Dito sa baba, makikita nyo, meron kayong scale dito. Ito yung tinatawag na annotation scale. So, pwede natin i-adjust yung scale ng ating drawing area. Now, tingnan niyo kung ano mangyayari pag ilalagay natin siya sa 1/1. Ayan. So, 1:1 tayo. Ayan. Nagbago yung kanyang sukat. Kasi, again, annotative siya. Sir, ano yung palatandaan na annotative yung scale o yung ating hatch? Ayan, pag tinapat niyo yung hatch ninyo, yung inyong crosshair, may makikita kayo na logo ng annotative. Ayan. Okay, so again, pag may ganyan logo, annotative yan, gumagalaw yan based sa scale. Pag tinapat natin sa ginawa natin kanina, wala kang makikitang scale. Okay? Pag sinelect natin yan, hindi kaya magbabago ng scaling kasi hindi siya naka-annotative. Okay? So, balik natin to sa 100. Ayan, yan talaga yung laki niya, no? Kung naka 1:100 kayo. Okay? Pwede naman magbago ito. For example, ayaw niyo palang naging annotative yan. Check lang to. Ayan. Uncheck niyo pala. Annotative. Ayan. Tapos, hindi na siya babalik sa pagiging scalable niya, no? Pwede mo siyang palitan na depende sa kung ano yung binigay mo na scale. So, for example, gusto ko naka 0.5 yan. Ayan, yun yung magiging itsura niya. Or balik natin sa 1. Ayan, yun talaga yung totoong itsura niya. Ayan. Okay? So, lagay natin sa gusto nyo actual na sukat niya. For example, 20. Ayan yung itsura ng honey. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng naka-annotative, no? Nagbe-base siya sa scale niya. Okay. H ulit tayo. Enter. Gawin natin pick internal point. Pick internal point. Tapos, dun tayo sa user-defined. Okay, so user, tapos 50 is kasya ba dito? Select ko. Masyadong maliit kasi naka-annotative pala tayo. Yan. Check ko lang associative para pwede siyang gumalaw kahit saan nung ating squares. So, balik ko lang to sa 1. Tapos, lagay ko ulit sa 50. Ayan, para mag-activate. Siguro gawin natin tong ang malaki nito, 500 by 500, no? So, gawin natin 100 para kita natin na 5 yun sa kanya. Ayan, no? So, 100 siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, suppose na ito ay isang room na mayroong 50 by 50 cm na mga tiles. Ayan. Tapos, gusto nyong magbago yung kanyang starting point or origin. So, pwede nyo gamitin ito yung set origin. Ayan, set origin. So, click natin yan. Tapos, sasabihin sa'yo, specify origin point. For example, ang origin point ko, gusto ko nandito siya sa gitna. Yan. For example, nandyan yung origin point niya. Yan. Babaguhin niya yung kanyang origin. Okay. Para mas maintindihan pala natin, lagay natin siya sa ibang sukat. For example, ang sukat niya is 150 na lang. Ayan, 150. Ayan. So, yun, nagbago yung kanyang origin. Set origin natin ulit. Gusto ko dito mag-start naman sa kanto. Ayan, dun siya mapupunta. Set origin natin ulit. Lagay ko naman dito sa kabilang kanto. Diyan siya mag-start. Okay. O, sir, saan magagamit yan? Pag maglalagay kayo ng tile setting or tile layout, magagamit nyo yung set origin na iyan. Tapos, pwede nilagyan dito ng bilog na sasabihin mo sa tile setter, dito yung starting point niya para masusunod niya yung actual na sukat nito. Okay? So, yun naman ang purpose ng set origin. Tapos, close creation lang kayo or enter para matapos yung command. Pwede din pala ninyo mabago yung origin using this expandable command. No? So, pag in-expand nyo yung origin, ayan, so pwede nyo piliin yung mga iba't ibang starting point, no, ng inyong hatch. So, pwede nyo ilagay sa center, automatic. Pwede nyo ilagay sa top right, top left, bottom right, bottom left. Yan. At pwede mo siyang i-store as default origin. So, sabihin, next na mga gagawin ninyo mga hatches, doon na siya laging mag-i-start.
Okay? So, pwede nyo gamitin yan para makapag-layout kayo ng inyong magiging hatches. Yan. Next naman na tuturo ko is yung paggamit ng match property. Okay, so for example, gamit tayo ng wood. Ayan. So for example, itong wood ang gusto kong gamitin. Baguhin lang natin yung kanyang scale. For example, 20. So lagay natin dyan. Click pa din. Gawin natin 50. Enter. Okay pa din. Maliit pa din. 100 na natin. Maliit pa din. 200. Siguro okay na to. So, click ko dito, click ko dito, click ko dito. Yan. Yan. Tapos, pare-pareho sila. Enter nyo lang. So, as one hatch command lang siya, no? Okay. So, ganito mangyayari dyan. For example, gusto kong kopyahin itong si Honey. So, pwede kong gamitin yung match property or ang command niya is MA. Tapos, enter or space. Sabi ito, select hatch object na gusto nyong kopyahin. So, kukopyahin ko to. Tapos, pwede ko na siyang ilagay dito sa panibagong box natin. Enter lang para matapos. Pero kung gusto kong itong lahat ay magiging honey ang itsura niya, dapat outside ng hatch, no? So, MA lang agad. Wala kang command, no? So, MA for match prop. Select mo yung source object. Off ko lang yung snap kasi tumatama siya dito sa grid natin. So, select ko lang to. Tapos, select ko dito sa sa wood natin kanina. So, magiging honey lahat ng wood hatch natin kanina. Okay, so match prop. So, pakitandaan yung napaka-useful na command na yon. So, pagka may gusto kayong kopyahin na properties ng iba, such as hatch, match properties ang gagamitin ninyo. Pwede nyo din gamitin yung match property para kunin yung kanyang magiging starting point. So, for example, ito gusto kong kopyahin yung starting point nito. Drop down nyo lang tong match property. So, hindi siya MA, no? So, gagamitin nyo yung match property na ribbon panel. Tapos, click nyo to. Use source hatch origin. Tapos, select mo to. Tapos, ma-apply mo na siya dito. Magiging pareho sila ng source origin. Okay? So, pakikuha na lang yung match property ng mga commands para makopya ninyo na maayos ang mga ito. Next na gagawin natin is yung paggamit ng mga options na ito, yung gap tolerance saka yung mga boundaries. Pero gawin muna natin, close hatch creation muna tayo. Tapos sa likod tong dulo, so since ito ay naka-polygon, gusto ko siyang i-explode muna. So X for explode. Tapos paghiwalayin natin to. So adjust ko to ng sabihin nating 20 lang siguro, 20. Ayan. So, meron tayong gap dito na 20. So, mag-H tayo ngayon. H. So, pick internal point. Tapos, user. Okay na yan. Associative. Okay din. So, select natin tong loob. Ayan. So, magkakaroon tayo ng error. Sabi, close boundary cannot be determined. Tapos, pagka tinan nyo dito, ayan, may makikita kang mga red lines. So, sinasabi sa'yo ni AutoCAD, okay, hindi to sarado. Hindi ko malalagay ng hatch. Dapat sarado yung boundary mo. So, typically, gagawin mo, sasarado mo yan para makagawa ka ng hatch ng continually. Okay? So, close lang natin to. Actually, may remedyo pa dyan. So, click natin yung options. Tapos, may makikita kayo dito, gap tolerance. Ayan. So, ano ginagawa ng gap tolerance? So, bibigyan mo si AutoCAD ng exemption sa gaps. So, for example, lagyan natin ng gap tolerance. Lagay natin 20. Ayan. So, parang sinasabi mo kay AutoCAD, pag 20 yung gap, lagyan mo pa din ng hatch, okay lang yan. So, try nga natin. So, 20 yung gap. Lagyan natin ulit yung hatch na ito. Ayan. Sasabihin niya sa'yo, hatch boundary is not closed. What do you want to do? Continue hatching this area. Ayan. So, pwede ka na mag-hatch ulit. Ayan. So, kumbaga, i-overlook niya yung pagkakaroon ng gap kasi sinabi mo, basta 20 yung gap, okay lang yon. So, magiging possible lang yon kung nilagyan mo ng gap tolerance. Now, para mapag-aralan natin yung tinatawag naman na island detection style, so gamitin natin yung ginawa natin kanina ng mga polygons, kung naalala nyo to.
Okay? So, lilitan natin ito para magamit natin yung island detection style na sinabi ko. So, select muna ninyo itong triangle. Tapos, type nyo SC para mag-scale down tayo. SC or scale. Specify base point. So, tapat nyo lang dito sa triangle. Then, lilitaw dapat yung inyong geometric center. Select that center. Then, dito nyo lang ng basta ganito siya kaliit. Yan. Ganyan. Tapos, select nyo yung circle. One click. Select nyo lang yung quadrant niya. Tapos, litan nyo yung konti niya parang ganito. May mga uwang siya. Okay. Now, aralin natin yung tinatawag na island detection styles. So, mag-H tayo for hatch. Then, dito sa options, drop down natin. So, select nyo muna yung normal island detection. Normal island detection. So, pagka sabing normal island detection, ganito ang mangyayari. So, pagka tinapat mo dito, kung ano yung boundaries niya, yan, doon lang siya maglalagay ng hatches. So, click ko dito. Ayan. So, anong nangyari? So, meron siyang boundary dito. Inignore niya yung sumunod. Tapos, nagkaroon siya ng hatch dito sa gitna. Okay. So, enter natin. Tapos, select natin tong lahat na ito. Then, copy. Tapos, paste natin pataas. Yan, papunta dito. Select ko yung hatch. Delete ko muna. Ulitin natin yung hatch creation. Drop down. Tapos, select natin yung outer island detection. Ayan. So, meron tayong clue dito na mangyari. Ayan. So, dapat yung labas lang ang magkakaroon. So, select ko itong nasa labas. Ayan. So, nagkaroon ng hatch. Itong labas lang. Okay. Itong dalawa, hindi niya pinakailaman. So, wala pa din siyang nilalagay na any hatch. Enter. Select. Tapos, copy natin ulit, papunta dito sa kanan naman. Delete ko yung hatch. Select. Delete sa keyboard. And then, hatch again, H. Sa options, select natin yung ignore island detection. Ayan. Tapos, select ko dito sa labas. Ayan. So, lahat sila, nilagyan niya ng hatch. Inignore nga niya, no? Sabi nga ng name niya. Okay. Tapos, pagka sinelect naman natin ulit to, copy, tapos pa kanan, select ko yung hatch, delete. Yan. Hatch again, H. Tapos, option, try naman natin yung no island detection. Yan. So, pagka kinlik ko dito, ulit, no island detection, ayan, okay. So, pareho lang, no? Yan, hindi niya pinapansin yung mga island. So, kung saan mo siya lalagay, yan, dun siya maglalagay ng hatches niya, no? So, ito yung boundary niya. Okay? So, yun yung mga types natin ng island detection na tinatawag. Pag sabi kasi island, meron kang another form or shape doon sa loob. Kaya nadedetect niya yun. So, that's all muna para sa lecture 2. So, don't forget na mag-save lagi sa all throughout ng video na ito. Then, i-check ko lang naman yung ginawa ninyo dito kung nakagawa kayo na or nakasunod kayo sa lahat ng sinabi ko dito. So, hopefully, natutuhan ninyo yung paggamit ng mga drafting and drawing tools na ito. Sa next video natin, gagawa na tayo ng mga modifying commands. Apply natin siya sa paggawa ng simple floor plan and even yung mga text and labels. So, para maumpisahan na ninyo ang major plate ninyo. So, kindly save it on your OneDrive, Google Drive, or Autodesk Drive. And wait for the announcement on MS Teams or Canvas sa kung ano yung magiging directions or instructions nyo for this exercise.